Artistisk dalawan po sansidikistoit na nagdalan sinitin siya sa panahon ng hindi po naganap na pagunlad ng teknolohiya kung saan nangunguna ang artificial intelligence, habang lalong nagiging sophisticado ang mga algorithm, pumapasok na sila sa bawat aspeto ng ating buhay, mula sa mga pangkaraniwan hanggang sa mga pambihira. Ang mabilis na paglaganap ng AI ay naghahatid ng isang malalim na tanong sa filosofiya: ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng dignidad sa isang mundong lalong pinangungunahan ng mga makina? Ang konsepto ng dignidad ay likas na nakaugnay sa ating mga pinahahalagahan, sa ating pagpapahalaga sa sarili, at sa ating lugar sa malawak na habi ng buhay. Gayunpaman, ang pag-usbong ng AI ay humahamon sa ating tradisyonal na pag-unawa sa mga konseptong ito. Ang susi ay nasa paggamit ng potensyal ng AI habang sabay na pinoprotektahan at pinapataas pa ang nagpapabukod tangi sa atin bilang tao, ang ating diwa, ang ating pagkamalikhain, at anong wayang sandik at singismongs kung kaya tibor sen sa yung may forus ang wagir may. Ang diwa ng tao sa kanyang dalisay na anyo ay mahirap bigyan ng tiyak na kahulugan. Ito ang mahiwagang kakanyahan na naghihiwalay sa atin kahit sa pinakamodernong mga makina. Sakop nito ang ating mga damdamin, ang ating mga pangarap, ang ating kakayahang magmahal, at ang ating paghahangad ng kahulugan sa isang mundong tila ba walang saysay. Bagamat mahusay ang AI sa lohika at pagkukwenta, hindi nito kayang gayahin ang lalim ng damdamin ng tao o ang lawak ng diwa ng tao. Isipin natin ang simpleng gawain ng isang batang natututo. Ang isip ng isang bata ay hindi isang blanko na papel kung saan basta na lamang isinusulat ang impormasyon. Ito ay isang makulay na tapiserya ng kuryosidad, pagkamangha, at walang katapusang pagkauhaw sa kaalaman. Walang duda na mapapahusay ng AI ang proseso ng pag-aaral na nagbibigay ng mga personalized na kagamitan sa pag-aaral at access sa napakaraming impormasyon. Gayunpaman, hindi nito kailanman mapapalitan ang mahalagang papel ng pakikipag-ugnayan ng tao, paggabay, at ang sama-samang kagalakan ng pagtuklas na siyang puso ng tunay na pagkatuto. Sa pamamagitan ng pagpapadali sa mga gawa ng kabaitan at tulungan, makakatulong ang AI na lumikha ng isang mas makatarungan at pantay na mundo, kung saan ang lahat ay may pagkataong umunlad. Ang tunay na potensyal ng AI ay wala sa pagpapalit sa mga tao, kundi sa pagpapalakas ng ating mga kakayahan at pagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang maabot ang mga bagong taas. Isipin ang isang mundo kung saan ang AI ay tumutulong sa mga doktor sa pag-diagnose ng mga sakit ng may mas mataas na katumpakan, na nagbibigay daan sa kanila upang makapagbigay ng mas epektibo at personalized na mga paggamot. Guni-gunihin ang mga arkitekto na nakikipagtulungan sa AI upang magdisenyo ng mga sustainable na lungsod na nagpapaliit sa ating epekto sa kapaligiran habang pinapabuti ang kalidad ng buhay para sa lahat ng residente. Isaalang-alang ang mga posibilidad sa edukasyon, kung saan ang mga AI tutor ay nagbibigay ng individual na suporta sa mga mag-aaral, na nagbibigay ng kalayaan sa mga guro na tumuon sa pagpapaunlad ng critical na pag-iisip, pagkamalihain, at social-emotional na pag-aaral. Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng AI, mapapagaan natin ang mga epekto ng pagbabago ng klima, mapoprotektahan ang ating planeta para sa mga susunod na henerasyon, at makakalikha ng isang mundo kung saan ang lahat ay may access sa malinis at abot-kayang enerhiya. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang teknolohiya ay kasing buti lamang ng mga intensyon sa likod nito. Finland isen mängande lungsod spänning och varalm hambid har begsvunnit hans pagbago. Nanirahan ng isang binata na nagngangalang Traore. Malayo sa madali ang buhay ni Traore. Naharap siya sa mga pagsubok sa kabuhayan, limitadong oportunidad, at ang bigat ng inaasahan ng lipunan. Ngunit sa loob niya ay nagliliyab ang isang di matitinag na espiritu, isang paniniwala sa kanyang sariling kakayahan na ayaw mapawi. Hinanap ni Traore ang kaalaman, ang pagkakataong makawala sa siklo
ng kahirapan at makapag-ambag ng makabuluhan sa mundo. Isang araw, natuklasan ni Traore ang isang community center na nag-aalok ng libreng mga mapagkukunang pang-edukasyon na pinapagana ng AI. Dahil sa kuryosidad, maingat siyang pumasok sa loob. Ang puso niya ay puno ng pag-asa at pangamba. Yung iba ang sentro sa lahat ng nakita niya noon. Sinubukan agad ni Traore ang bagong mundo ng pag-aaral. Ang kanyang likas na pagkausyoso ay pinasiklab ng walang katakusang posibilidad na binuksan ng AI. At yung kwento ni Traore ay isang dalagas na palalo na ang potensyal sa tao ay walang hanggan kahit sa nagsihirap ng kahirapan. Yung pinapeksin ni yung transformative power ng edukasyon at ang mahalagang papel na ginagampanan yung teknolohiya sa pagbibigay ng mas malawak na pag-access sa kaalaman at oportunidad. Ang paglalakbay ni Traore ay parang paglaki ng isang puno. Kung paanong ang isang puno ay nangangailangan ng matabang lupa, sikat ng araw at tubig upang lumago, gayon din ang sumamars pag-access sa mga resources na ating support ang kanilang komunidad upang maabot ang kanilang buong potensyal. O diyang puno, kung yung pag-unlad ng tao ay hindi lumalaki sa isang iglap year. Ito ay isang unti-unting proseso na nangangailangan ng tiyaga, katatagan at matibay na pangako sa pangmatagalang paglago. Ang sustainability ay hindi lamang isang konsepto sa kapaligiran. Ito ay isang filosofiya na dapat gumabay sa lahat ng aspeto ng kasyang pag-unlad ng ng tao. Nangangahulugan ito na siguraduhin na ang ating mga ginagawa ngayon ay hindi makakasira sa kakayahan ng mga susunod na henerasyon na matugunan ang kanilang sariling mga pangangailangan. Paglalayag sa moral na labyrinth, mga ethical na konsiderasyon sa AI. Habang lalong nagiging bahagi ng ating buhay ang AI, mahalagang tugunan ang mga ethical na konsiderasyon na kaakibat ng pag-unlad at paggamit nito. Halimbawa, ang isang AI system na ginagamit para sa mga desisyon sa pagkuha ng trabaho, kung sinanay sa biased na data, ay maaring magpatuloy ng mga umiiral na hindi pagkakapantay-pantay sa workforce. Katulad nito, ang mga AI-powered facial recognition systems ay ipinakita na mayroon ding racial at gender biases na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa paggamit nito sa pagpapatupad ng batas at seguridad. Upang mabawasan ang mga panganib na ito, mahalagang bumuo ng mga AI system na patas, transparent at may pananagutan. Nangangailangan ito ng maingat na pagsasaalang-alang sa data na ginamit upang sanayin ang mga sistemang ito, pati na rin ang pagbuo ng mga ethical na alituntunin at regulasyon para sa paggamit ng mga ito. Edukasyon at pag-aangkop, paghahanda para sa kinabukasan ng trabaho. Ang sistema ng edukasyon na kadalasang pinupuna dahil sa mabagal na pag-aangkop ay dapat umunlad upang matugunan ang mga pangangailangan ng isang mundong pinapaganang AI. Sa halip, kailangan nating pagyamanin ang kritikal na pag-iisip, paglutas ng problema, pagkamalihain at pakikipagtulungan, mga kasanayang mahalaga sa isang hinaharap kung saan magkatuwang na nagtatrabaho ang mga tao at AI. Bukod pa rito, ang edukasyon ay hindi na dapat limitado sa silid-aralan o sa isang partikular na panahon ng buhay. Ang panghabang buhay na pag-aaral, patuloy na pagpapahusay ng kasanayan, at muling pagsasanay ay magiging mahalaga para sa mga individual upang manatiling mapagkumpitensya sa merkado ng trabaho at umangkop sa umuunlad na mga pangangailangan ng lugar ng trabaho. Ang mga pamahalaan, institusyong pang-edukasyon at mga negosyo ay dapat magtulungan upang lumikha ng mga pagkakataon para sa panghabang buhay na pag-aaral na naa-access at abot kaya. Isang kinabukayan ng mga 17 book, pagtutulugan hini kompetisyon. Ang relasyon ng mga sumadao at AI ay hindi panatignan bilang isang laro kung saan may talo at panalo, kung saan ang panalo ng isa ay ang talo ng isa pa.
Sa halip, dapat nating hangarin ang isang kinabukasan ng pagtutulungan kung saan ang AI ay nagtutulungan kung mapalakas ang kakayahan ng bawat isa at lumikha ng mas patas, pantay at maunlad na mundo para sa lahat. Ito ay nangangailangan ng pagbabago sa pag-iisip mula sa kompetisyon patungo sa kooperasyon, kinikilala na mas marami tayong makakamit ng magkasama kaysa sa mag-isa. Isipin ang isang mundo kung saan ang AI ay tumutulong sa mga doktor sa pagbuo ng mga personalized na plano sa paggamot na nagbibigay sa kanila magsigay ng epektibo at mahabagin na pangangalaga. Sa pamamagitan ng pagyakap sa isang pamamaraan ng pakikipagtulungan, magagamit natin ang mga kalakasan ng parehong tao at makina upang malutas ang ilan sa mga pinakamahirap na hamon sa mundo. Ang isang Marrakesh ng 100% dignidad sa panahon ng AI, ang bawang susbong der artificial intelligence ay nagdudulot sa mga patterns at mahalagang hamon para sa sangkatauhan. Habang tinatahak natin ang bagong landas na ito, mahalagang tandaan na ang kinabukasan ay hindi pa nakatakda. Sa pamamagitan ng pagyakap sa isang kinabukasan ng pagtutulungan, etikal na pag-unlad at matibay na pangako sa dignidad ng tao, maaari natin gamitin ang kapangyarihan ng AI upang lumikha ng isang mundo kung saan ang lahat ay may pagkakataong umunlad. Ang diwa ng dignidad ng tao ay hindi nakasalalay sa ating kakayahang higitan ang mga makina, kundi sa ating kakayahan para sa pagmamahal, pagmamalasakit, pagkamalikhain at patuloy na paghahangad ng isang mas makatarungan at pantay na mundo. Sumulong tayo ng may lakas ng loob, malasakit at sama-samang pangako na lumikha ng isang kinabukasan kung saan ang dignidad ng tao ay hindi lamang mananatili kundi mamumulaklak sa panahon ng AI.